na santo, no? Patron saint of all parish. At parang pinangalanan siya under kay Saint John the Baptist. Meron pang Baptist actually yung complete name niya. So, born in 1786, died in 1859 at the age of 73. Okay. So, ano ba itong... Sandali lang, turn off ko lang to. Okay. Siya po ang patron na santo, no? Patron saint of all parish priest. Itong napakasimple na pare. Siya ay tinawag na Cure de Ars or Cure of Ars. Ang meaning po ng cure sa French ay parish priest. Yan po ibig sabihin ng cure. Masyadong matunog ang pangalan niya. Pag pumunta kayo sa Amerika, maraming parish church na pinapangalan kay Saint John Vianney. Kahit nga yung seminary sa Cagayan na pinag-aralan ko ng theology ay nakapangalan sa kanya, no? Saint John Marie Vianney Seminary. So napakasikat po ng santos na ito. Pero lingid sa ating kaalaman, matindi ang mga pagsubok na dinaanan niya sa kamay ng demonyo. Paano siya nakipagdigma sa demonyo. Okay. Cancel. Okay. Siya po ay ang kanyang patron na santo, dinededicate niya yung kanyang buhay kay Mama Mary at saka kay Saint Philomena. Matindi ang devotion niya kay Saint Philomena. Pwede rin nating gawa ng topic yan in the future, no? Tapos, siya ay kilala siya sa kanyang grabe na pare sa pagpenitensya at sa kanyang napakabanal na buhay at saka napakasimple na buhay sa kanyang pananatili sa kanyang ministeryo sa sakramento sa kumpisal. Doon siya kilala talaga sa sakramento sa kumpisal. Sa loob ng 30 years, 30 taon, no? Just imagine mga kapatid, he spends 16 hours to maabot pa minsan ng 20 hours. Di ba sa isang araw, 24 hours lang? He spends 16 hours to 20 hours inside the confessional. Halos di na natutulog for 30 years. Imagine. Yun nga, no? Medyo, ngayon, napakalungkot isipin na dahil sa COVID, wala na halos kumpisal. Nakalulungkot din isipin, minsan, maraming pare din na hindi ganun kamasigasig sa pagbigay ng kumpisal. Iniiwasan at saka tinatamad magbibigay, no? So, we can learn from this patron saint of parish priest, no? Binibigyan niya talaga ng importansya ang kumpisal. Kasi dito sa kumpisal, nakakakuha siya ng maraming kaluluwa. Nakakaligtas siya ng maraming kaluluwa mula sa kamay, no? Sa kamay ng demonyo. At saka for 30 years din, he is tormented by pinapahirapan siya ng demonyo. Pero ito ay kanyang ininda, no? Dahil sa pagmamahal sa Diyos. So, expected po na magagalit talaga ang demonyo sa kanya dahil sa kanyang kabanalan at sa kanyang hindi na mabilang na mga kaluluwa na kanyang na-snatch siya away from the clutches of the devil. Sa kanya na sana ang buhay nila ay sa kanya na, patungo na sila impyerno, pero marami siyang naligtas mula sa kamay ng demonyo dahil sa kanyang kadakilaang pagpananatili sa kanyang mga
simpleng mga sermon, napaka-epektibo na mga sermon at saka mga payo, at saka sa kanyang banal na buhay, simpleng na napakabanal na buhay. For 35 years, walang humpay, walang tigil na pagpapahirap sa kanya ng demonyo. Tapos tayo, hindi pa nga tayo nakaka-experience ng mga ganon, no? Tapos yung ating mga karanasan sa buhay, mga problema, minsan mabibigat, pero hindi ganun kabigat kumpara sa mga santo na binabanggit natin. Tayo ay gusto nang mag-surrender, no? We can learn from this saint. Okay. Unang atake sa kanya ay internal temptation sa kanyang pag-iisip. Merong part ng buhay niya nang siya ay nagkaroon ng grabe na sakit na muntik na siya namatay. Sa part na yon na siya ay nakaratay sa kanyang higaan at marabit na siyang mamatay, bumabalik-balik sa kanyang isip, ito ay binubulong sa kanya ng demonyo na ngayon ang panahon mo na mapupunta ka na sa impyerno, no? Binibigyan siya ng imagination at saka mga pag-iisip na para siya ay ma-discourage. Pero dahil panatag ang kanyang pananampalataya sa ating Diyos, siya ay hindi bumigay, no? His deep trust in God recovered his peace. Diyan nagsimula ang kanyang pakikipagdigma. Simula pa lang yon, no? So, dito natin makita, mga kapatid, na kahit napakabanal na niya, napakasimple, dito natin makikita na hindi rin siya kampante. Siya ay takot na takot sa hukom ng Diyos. Kaya nga hiniling niya sa Diyos na bigyan pa siya ng pahabain pa ng konti ang kanyang buhay dahil natatakot siya na humarap sa hukom ng Diyos. So anong lesson natin dito, mga kapatid? Na itong santo na ito, napakabanal, ay nangangamba para sa kanyang kaligtasan. Ano pa kaya tayo? No? May kasabihan nga, yung mga tao na hindi banal, siya pa yung hindi takot. Siya pa yung kampante na sigurado siyang maliligtas dahil okay naman siya. Mabuti naman siyang tao. Pero kung susuriin mo ang buhay ng mga santo, habang ang isang santo ay napakabanal, sila ay lalong mas nakokonsensya at mas lalong nagluluksa sa kanilang mga kakulangan sa Diyos. Okay. Punta na tayo sa mga physical attacks. Yun po ay interior attacks sa kanyang isip. Sa physical attacks, nagsimula ito sa isang gabi nung natutulog siya, no? Yung pipikit na yung mata niya, yung mga higaan dati medyo may kortina pa yan eh. Parang may mga kasikas, no? May mga kasikas na akala niya mga gawa lang ng mga daga na tumatakbo-takbo sa kanyang mga kortina. So kaya kumuha siya ng pitchfork. Yung alam niyo yung pitchfork, yun ang parang tinidor na malaki na para pinagsusungkit ng mga palay, yung parang pala, pero yung dulo niya yung may tinidor na tatlo na matulis. Yun po ang pitchfork. So nilagay niya doon sa may malapit sa kanyang higaan para pag magkasikas yung yung gagalaw-galaw yung kortina niya, ay kanyang tutusukin para matakot yung mga daga.
So, kada mangyari yon, kanyang tinutusok ng kanyang pitchfork. Pero sa habang tinutusok niya ng pitchfork, mas lalong lumalakas. No? Lumalakas yung mga tunog na parang mga daga na gumagapang sa kanyang kurtina. At saka hindi siya pinapatulog, hindi siya nakakatulog kahit ilang minuto lang. Kasi napakaingay talaga. Nung pagising niya sa umaga, nakita niya na akala niya yung kurtina ay puro na punit-punit dahil sa mga kinagat ng mga daga. Pero nakita niya walang damage kahit konti ang kurtina. Huh? The devil continued his assaults in the stillness of the night. Terrible blows were struck against the presbytery doors. So, yun. Ang nagpatuloy yung mga atake, mga paghahampas sa pintuan ng kumbento, mga maingay na mga sigaw, at saka mga tunog na parang binabayo ang dingding, no, ng kanyang kwarto. Yun ang parati niyang naririnig. So, ang suspetsya ni Father Vianney ay baka ito ay mga magnanakaw na pilit kukunin yung mga offering during the day. Pero, nung siya ay lumabas, wala naman siya nakikita. So, ilang araw to yung nagpatuloy, yon. Kaya, medyo natakot na rin siya. Baka, anong mga masasamang tao at pagtutulungan siya. Nag-request siya ng tulong ni Andre Vercheri. Isang parang wheelwright gumagawa ng gulong during the time. Kaibigan niya. Pumayag naman na samahan siya sa kumbento. Meron siyang baril. Niload niya yung baril niya at naghintay ng magnanakaw na baka bumalik na naman pagkagabi. So yung si Vercheri nagbantay, tinulungan siyang bantayan. Nagsimula na naman ang mga ingay at sa mga pagbabayo, ang mga paghahampas sa pintuan, sa dingding, no? At saka may para mga karuwahe, karetela na tinutulak at saka na yun, tinutulak, pabalik-balik. It is being dragged, no? Hinihila, tinutulak, hinihila. At saka nakakabinging mga tunog. Banging, babayo, yun. Yun ang narinig din. Narinig din yung nagbabantay ni si Vercheri. So lumabas siya kaagad kasi akala niya, yun na, yung mga magnanakaw. Pero napakalakas. Tingnan niyo sa bintana, wala siya makita. So for 15 minutes daw, quarter of an hour, nagpapatuloy yung napakalakas na mga tunog sa loob ng kumbento, no? At saka pati daw ang kanyang binti ay nanginginig sa takot. Pero wala silang nakita kahit isa. No, kahit isa man lang. Pagka umaga, pagkasunod ng gabi, inimbitahan siya ulit ni Father Vianney na sumama sa kanya, pero hindi na siya pumayag, no? Hindi na siya pumayag dahil sapat na sa kanya at tama na sa kanya yung kanyang nakakatakot na eksperyensya. At dito natanto ni Saint John Vianney na ang kanyang nakaengkwentro pala ay hindi karaniwang tao. Dito niya natanto na ito ay demonic powers of the devil. So dito pa lang siya natauhan na ito ay gawa ng kalaban. So, at saka napansin niya na mga mababangis na pag-aatake sa kanya nangyayari kapag napapansin niya pag kinabukasan may pupunta na taong magbabalik loob sa Diyos. Lalo na pag yung taong magbabalik loob sa Diyos sa kumpisal ay grabing makasalanan.
no? Ang tawag diyan ni Saint Jean Vianney ay big fish. No? So, di ba, napansin niyo sa parable ni Jesus, iiwan niya yung 99 na mga tupa para hanapin yung isa. So, mas magbubunyi ang buong langit pag may isang makasalanan na bumalik sa Diyos. Mas grabe ang pagbubunyi ng langit. Kaya, hinaharangan si Saint Jean Vianney. Napansin niya yun. Yun ang pattern parati na observe ni Saint Jean Vianney. Pag may big fish, meaning grabing makasalanan talaga, siguro sanggano o killer ba o corrupt na politiko siguro, magkukumpisal bukas, babalik at magsisisi. Haharangan yan sa gabi pa, hindi siya patutulugin. Yan ang napansin ni Saint Jean Vianney na pattern. Okay. So, halos kada gabi, no? Halos kada gabi nangyayari ito. At ito ay hindi lang sa kanyang kumbento nangyayari. Kahit sa ibang kumbento pa siya pumunta. For example, sa isang panahon na pinatawag siya sa isang simbahan na malayo para tumulong sa Saint Trevere, nangyari din yon sa kanyang tinutuluyan. At sa akala ng mga pare, ang may kagagawan ng mga ingay ay si Saint Vianney. Kasi nung patulog na sila, kakatulog pa lang nila, doon na nagsimula kaagad. Sa kwarto ng gagaling ni Saint Vianney, ang mga ingay. Yun pa rin, yung mga parang mga hinihila na mga karwahe, no, karetela, yung hinahampas ang dingding ng kumbento, parang ang buong kumbento ay mawawasak, ganun kalapas, no? At ang na-experience ng mga pari doon ay terror, no? Sheer terror of the priest. Kaya sila tumayo at tumakbo papunta sa kwarto ni Saint Jean Vianney kasi akala nila si Vianney ay pinapatay na, o kung sino mang pumapasok na tao at saka pinapatay siya, kasi hindi pa nila alam na demonyo yon. Pagpasok nila, pasensya, wala na akong makitang picture, ito na lang. Nakita nila na ang higaan ni Saint Jean Vianney ay tinutulak sa buong kwarto. Parang nakasakay siya. Siya ay himbing natulog peacefully in his bed. At saka nakangiti pa. Tapos nung nagising siya, no? So parang may invisible na tao na tumutulak sa kanyang kama across the room. Yan, matindi, no? Just imagine kung mangyari yan sa'yo. With a simple smile, sabi ni Saint Jean Vianney, kasi sanay na siya, no? Sa ilang taon ba naman, no? Sabi niya, ay, huwag kayong mag-alala. It's the grapen. Grapen na ang kanyang palayaw na binigay sa demonyo. Alam niyo yung grapen, yan ang pitchfork. O, di ba? Yung pitchfork may parang tinidor, mukhang may sungay. Kaya yun ang palayaw niya sa demonyo. Grapen lang yan. Huwag kayong mag-alala. No? It is nothing. Good sign yan, mga kapatid. Kasi merong big fish. Malamang merong big fish na pupunta sa atin tomorrow para magkumpisal. Sabi niya, pasensya na kayo, hindi kayo napaalalahanan, no? Sa simula, nakalimutan ko paalalahan kayo. Huwag kayong matakot. Demonyo lang yan. Yung iba, nung lesson dad, pag tayo ay nasa sanctifying grace, wala tayong rason na matakot. Because we are protected, no? If we have faith in Jesus Christ, they can harm our body, but they cannot harm our spirit. At saka sa isang okasyon na naman, habang si Saint Jean Vianney kakatapos lang niya nagpakumpisal ng mga tao, biglang nasunog ang kanyang kama, higaan. Sumigaw yung mga tao.
pumunta sa kanya. Nasusunog po ang inyong kwarto. Akala nila kwarto nasusunog. Yung kama nasusunog pala. So, mahinahon lang na binigay ni Saint Vianney ang kanyang susi sa kanyang katiwala. Sige, pakipatay na lang ng apoy. Kalma lang siya, hindi siya naalarma, no? Sabi ni Saint Jean Vianney, etong mga demonyo na ito, kasi hindi nila mahuli-huli ang ibon, ang hawla na lang ang kanilang susunugin, no? Kasi siya yung ibon, hindi nila mahuli sa pagpapakasala. Kaya yung hawla na lang yung susunugin nila. Yan sabi niya. Sabi niya pa rin, it's a good sign. Meron na namang mga malaking makasalanan na darating. Pagkatapos doon, hindi nga siya dumiretso sa kwarto, dumiretso pa siya sa simbahan para magmisa. So yun ay paraan ng demonyo sana para hindi siya makapagmisa. Pero hindi siya natinag doon. Pinagpatuloy niya pa rin, galing kumpisal, nagmisa pa siya. So, ang napansin pagkatapos noon, ng insidenteng yon, ang nasunog lang ay ang kanyang kama lang talaga at saka yung kortina. Pero hindi nasunog ang kwarto. Puro kahoy yung kwarto. Kusa na lang siyang namatay. Wala namang posporo sa loob ng kwarto. Wala namang fireplace. Walang rason na mag-aapoy yon. So, lesson learned, ang demonyo ay pwedeng gumawa ng apoy at saka sunog. Nangyayari din yan sa aming ministry na may mga pasyente kami, dadalhin nila yung prayer book nila na wala namang apoy, bigla na lang magliliyab, no? Ito po ang actual picture sa museum, sa actual na kama ni Saint Jean Vianney na nasunog. Yan po, actual na kama niya sa museum. Okay? Hindi na ni-repair. Okay. So, hindi siya pinapatawad ng demonyo kahit buong 20 hours, 16 to 20 hours na pagod na siya. Buong araw siya nagpakumpisal. Just imagine magpakumpisal ka ng 5 tao, kakapagod na. He is receiving hundreds of patients a day. Pagod na siya, kahit na pagod na siya, hindi niya pinapalagpas ang isang araw na hindi makabasa ng Life of the Saints. Ulitin ko, lesson natin to. Dito siya kumukuha din ng lakas, no? Hindi niya pinapalagpas ang gabi na hindi magbasa ng kahit isa man lang ng Life of the Saints. Pagkatapos niyang magbasa ng Life of the Saint, magsisimula na siyang humiga para matulog. Magsisimula na naman ang atake ng demonyo. Sisigaw sa kanyang tenga mismo. Nakakatulisig na mga sigaw. No? At saka, hinahampas pa siya mismo, physical. Sinasaktan siya. No? At saka, it seemed as if the door was being smashed. No? Parang hinahampas pa rin. At saka, hinahampas ng malaking maso. Pero wala siyang makikita. Pero nararamdaman niya sa dilim ng kanyang kwarto the presence of the horrifying devil. He can feel it even if it is invisible. Minsan, ang mga upuan ay lumilipad, no, sa loob ng kanyang kwarto. Tinatapon, hinahagis. Ang kanyang mga aparador ay niyuyugyog. Parang mga merong lindol. At saka sinisigaw pa siya. Sinisigawan siya. Vianney, Vianney, potato eater. Yan lang kasi yung kinakain niya. Yung tuyo, sobrang tuyo na tinapay, lumang-luma na. Kasi ganito kasi ka-generous si Saint Jean Vianney.
Pag maraming nagbibigay sa kanya, pero inuubos niya rin binibigay sa mga pulubi, sa mga mahihirap. Hindi siya nagtitira. Nagtitira lang siya ng konti lang talaga na halos hindi nga sapat sa isang linggo. Uubusin niyang lutuin yung mga ilang pirasong patatas at saka isang lutuan lang. Tapos yun na yung kakainin niya sa buong linggo. Minsan hindi aabot kasi pag may naghingi na mga pulubi, ibibigay pa niya. So yun lang pagkain niya. Patatas na boiled potato at saka tuyo na lumang tinapay. Kaya sinisigawan siya, Bianay potato eater. Hindi ka papatay, mamamatay ka rin, kukunin kita. Yan ang pinanakot sa kanya. No? So, ini-expect na ito ni Saint John Vianney na mga disturbance, no? When someone seek reconciliation with God. Ito ay kinaiinggitan ng demonyo, no? Ang para siya ay mapipigilan sa paggawa ng kanyang napaka-importanting misyon, ang pagpapakumpisal. Ngayon, nakakalungkot na ito ay hindi na binibigyan ng importansya ng ating mga kaparian sa ibang mga dako. No? Mahirap nang magsalita. Sige. Anyway, the servant of God from getting the minimum rest. Hindi siya nga binibigyan ng demonyo ng minimum rest. Tayo, 7 hours. Kulang pa, no? 8 hours. Pag 6 hours lang, wala na, buong araw, hindi na tayo maganda ang ating kondisyon. Pero siya, kahit 2 oras lang minsan, hindi pa binibigay sa kanya yung minimum rest niya. On several occasions, Vianney experienced the sensation of a hand passing over his face. Don't freeze up. Use Close Up for -5 cooling with menthol freshness. Dare to get closer. Hanselicious! Ang bango at sarap ng Hansel. Hansel, please! Rats running over his body. And a swarm of bees. Parang may mga bubuyog na umaligid sa kanyang mukha. Pero pag tiningnan niya, pag dilat niya, inilawan niya walang kahit isang bubuyog. Parang may kamay na dumadaan sa kanyang mukha. No? Yan ang mga kakaiba experience niya. At minsan, pag upo niya sa kanyang upuan, ito ay medyo may katigasan, pero bigla lang itong lalambot na para siyang lalamunin ng kanyang upuan. Para siyang parang kumunoy. Yun, isa sa mga experience niya. At saka may mga nangungutya na mga boses na binabalik-balik, no? At saka siya ay tinutukso ng mga malalaswang mga pananalita. At siya ay tinutukso na gumawa ng mga malalaswang bagay. Sa tuwing nangyayari ito, siya ay nagko-cross, no? He is making the sign of the cross. Ito ay titigil. So lesson learned, pag may mga sexual temptation, sensual temptation, or mga kahit anong tukso na pumapasok sa ating utak, na para tayo ay gagalitin, para tayo ay magagalit sa isang tao, o tayo ay mag-imagine ng mga sensual thoughts, make the sign of the cross. Mawawala yan. At kahit anong mga experience na nakakatakot, dumadaan ka sa isang kwarto na madilim, sa isang lugar na nakakatakot, make the sign of the cross. Takot ang demonyo dyan. No? And then, may isang panahon na habang natutulog siya, hinila ng demonyo ang kanyang bedsheet. Yung hinihigaan niya. Siyempre, natapon siya. Natapon siya mula sa kanyang kaba. Parang taong tinatanggal mo yung mantel, di ba? And then every time, he just make the sign of the cross, and the devil left him in peace.
Kahit yung sister niya nung bumisita sa kanya, naka-experience, no? Testimony ng kanyang mismong kapatid na babae. One night, narinig ng kanyang kapatid na paalis si Saint Vianney papuntang simbahan. Siya na lang mag-isa doon, yung kanyang kapatid, before 1 o'clock, no? Narinig na naman siyang ingay malapit sa kama ng na hinihigaan niya, no? At saka na kanyang napansin na parang may 6 na tao na hinahampas ang mesa na napakalakas. Siya ay takot na takot, no? Para siyang mamatay sa takot. At saka kumuha siya ng lampara, tiningnan niya at wala siyang makita. At saka wala namang sira sa mesa. So akala niya baka nananaginip lang siya. And then nagbihis siya at saka tumakbo palabas ng kwarto dahil sa takot. At nung nakita na niya yung kapatid niyang pare, sinabi niya kung anong nangyari. Sabi ni Saint John Vianney, "Oh my child, hindi ka dapat matakot. Hindi ka niya kayang ng saktan. He cannot hurt you. No? As for me, he torments me in different ways. Kung ako nga, hinahawakan sa paa at saka hinihila sa buong kwarto. Hinihila yung paa ko. Imagine, no? He drags me across the room. Bakit? Dahil I convert many souls. This is how the power of darkness harass him physically." Ordinary na pala sa kanya, no? Hihilahin yung paa niya sa buong kwarto. Hindi sakit nun, di ba? So, dahil maraming nakakaalam na kanyang mga sa kanyang pananaig, no? Sa digmaan against the devil, maraming pupunta sa kanya ng mga demonic possessed at nagpapagaling sa kanya. So, kahit hindi siya kilala na exorcist, maraming pumupunta sa kanya para magpa-deliver, no? Para magpa-exorcise. At sa kanyang panalangin ay nale-liberate sila. Isang hindi makakalimutang experience noong January 23, 1840. May isang babae na pumasok sa kumpisalanan, no? Ordinaryong babae, parang wala naman. At saka sinabihan na niya ang babae, "Okay, sabihin mo sa akin ang kasalanan." Pero nagsimula sila magtaka nung babae ay hindi nagsasalita, no? Pumunta siya doon para magkumpisal, pero ayaw niya magsalita. Ilang ulit na siyang sinabihan ni Saint Vianney, "Simulan mo na, sabihin mo na yung mga kasalanan mo." Ayaw mo salita. At bigla na lang, sumigaw yung babae sa napakalakas na boses. Sabi niya, "Meron lang akong isang kasalanan. No? At ito ay ibabahagi ko sa iyo at kanino man, ibabahagi ko itong kasalanan na ito sa sino mang may gusto. Ngayon, itaas mo ang kamay mo para bigyan ako ng absolusyon." No? So, yun ang sabi niya. So, demon possessed yung babaeng yun. No? Sabi ni Saint Vianney, "Sino ka?" Ang sagot ng demonyo, "The master, the chief." Sabi ni Saint Vianney, "Ikaw pala, the black toad." Ano ba yung toad? Palaka. Itim na palaka ang tawag ni Saint Vianney sa kanya. "Ikaw na itim na palaka, parati mo akong tinotorment, parati mo akong pinaparusahan, ha? Sabi mo, aalis ka na pero hindi ka pa rin umaalis. No? Bakit mo ba ginagawa yan? No? Maraming kagayan sa inyo na nagpapahirap sa akin. Susulatan ko ang obispo para ikaw ay mapalabas mula dito sa babaeng ito." Sa tingin nyo, bakit niya susulatan ang obispo ni Saint John Vianney? Kasi
para magkaroon ka ng appointment na pwede mong ma-exorcise ang isang tao, kailangan mo ng patnugot sa obispo. Lesson learned, dito natin makita na kahit gaano siya kabanal, Saint Vianney respects the authority of the bishop because only the bishop can appoint who is the exorcist. Kahit parish priest ka pa, kailangan mo ng permission. Kaya niya sinabi, susulatan ko ang obispo, meaning hihingi siya ng permiso sa obispo para gumawa ng solemn exorcism sa babae. No? Tapos sagot ng demonyo, sige, sulat ka, pero gagawing ipanginginig ko ang kamay mo para hindi ka makasulat. Okay din yung demonyo. Sabi ng demonyo, balang araw makukuha rin kita. Marami na kaming nadaig na mas malakas pa sa'yo. No? At sabi ng demonyo, kung hindi lang dahil sa kanya, ang ibig sabihin ng demonyo, si Mama Mary. No? Parang tinuturo niya. Kung hindi lang dahil sa kanya, matagal na ka na naming napuksa. Pero ikaw ay pinoprotektahan niya. Ito ay nagpapahiwatig kay Mama Mary. So, si Mama Mary pala ang nagpo-protect kay Saint John Vianney. Parate, andyan siya parate. Nasa taas. Who is above, we should have you forsaken. Siguradong amin ka na kung hindi ka pinoprotektahan niya, Our Lady. At saka kasama si Saint Michael. Ang tawag nila kay Saint Michael, ang dakilang dragon. No? Okay din to. Since launching to ng Josh Drea, iaakyat namin ng level yung kilig. Kamot na naman, Dereko! Itch, makadandruff. Let it go with Head & Shoulders every day. It's given! Kompletong sarap saya with 6 Chowking favorites in one plate. Ito demonyo na to, tinatawag pa niya si Saint Michael na dragon. Yan. At sa kasama dahil sa dakilang dragon na parating nasa pintuan ng iyong simbahan. So si Mama Mary at saka si Saint Michael especially, andun para parating nakaposisyon sa pintuan ng kanyang simbahan. Kung hindi dahil sa kanila, matagal ka na naming napuksa. At saka dagdag pa ng demonyo, bakit ka ba maagang gumigising? No? Bakit mo sinusuway ang obispo? Hindi to totoo. Nagsisinungaling to na sinusuway ang demonyo para malito si Saint John Vianney. Ay napakamasunurin ni Saint John Vianney sa kanyang obispo. No? Bakit ikaw pag nag-sermon, napakasimple lang? Aakalain ng iba na siguro ikaw ay walang pinag-aralan. Kahit napakasimple, pababalik-balik lang kasi pag nag-preach si Saint John Vianney, yung ano niya, mortal sin, sanctifying grace, langit, impyerno, dapat huwag gumawa ng kasalanan, paparasonan ng Diyos ang gagawa ng kasalanan. Yun kasimple ang kanyang preaching. Hindi yung mga psychological bubble na sabi ng demonyo, bakit hindi mo gayahin yung mga preaching ng mga pare sa mga malalaking syudad? So nangyayari din pala nung unang panahon, no? Yung nangyayari ngayon. Yung pag nakarinig na kayo, makaating kayo ng misa, minsan, yung homily na parang walang laman, ang taas-taas ng sinabi, walang laman, at saka yung punto, hindi yung para ikaw ay magsisisi na yung kasalanan. Yun po ay hindi effective na preaching. Yung preaching na hindi ka makakapagsisi na yung kasalanan at ikaw ay kinukonsente sa iyong kasalanan na sinasabing okay ka, yan po ang preaching na walang kabuluhan at saka gagamit ng mga maraming words, ng mga psychology, pop psychology. Yun. Komplikado na mga preaching pero wala namang laman na para makapagsisi ang makapagbalik loob sa iyo sa Diyos. So, yun ang sinasabi ng demonyo. Ba't di mo sila gayahin? Mumukha ka tuloy ignorante. No?
Gayahin mo yung mga ibang pare dyan sa mga malalaking syudad na komplikado ang kanilang preaching. Yan sabi. So, lesson learned, hindi natin kailangan ng komplikado na preaching. Ang kailangan natin, basic. Jesus Christ died for our sins. We have to obey His commandments. We have to love Him. At saka umasa tayo sa Kanya lang. Yan ang parating preaching ni St. John Vianney. Pabalik-balik, parang sirang plaka. Pero marami ang lumalapit sa Kanya, galing pa sa malalayang dako para makinig ng Kanyang homily na napakasimple. Okay. So, itong mga blasphemy na ito, no, nang galing sa babaeng nagkumpisal sa Kanya na possess, ay nagpatuloy ng ilang pang mga minuto. No? So, pero dahil sa kabanalan ni St. John Vianney, sa kanyang panalangin, kahit hindi pa niya na-exorcise yung babaeng ito na solemn exorcism, ang demonyo ay lumabas na. No? Dahil sa kanyang unwavering faith. St. John Vianney was rewarded by the extraordinary power. Ito ay biniyayaan si St. Vianney ng kapangyarihan para mapalabas ang demonic spirit galing sa babaeng ito. Doon lang sa kumpisal. Sa kumpisal pa lang. Kaya totoong talagang sinasabi na confession is 100 times more powerful than exorcism. Bakit? Bakit mas powerful, mga kapatid, ang confession kumpara sa exorcism? Dahil ang demonyo ay legalistic. Pag meron kang mortal sin, wala na ang Father, Son, Holy Spirit, ang sanctifying grace, lumipad na, wala na sa iyong kaluluwa. Ikaw ngayon ay pagmamay-ari na ng demonyo. Meron na siyang legal hold against you. May legal hold na siya, pagmamay-ari ka na niya. Pwede ka na niyang atakihin. No? Isang mortal sin lang, mga kapatid. Legalistic. Kaya kung ikaw ay magkumpisal, matatanggal po ang mortal sin sa iyong kaluluwa at papasok ang sanctifying grace at hindi ka na magagalaw ng demonyo. Kaya doon pa lang sa kumpisal, nabalik ang iyong sanctifying grace at natanggal ang mortal sin, malaking epekto na sa iyo. Hindi ka na mahahawakan ng demonyo. So, at saka sabi nga ng demonyo one time, no? Sabi, dahil desperado na talaga ang demonyo, galit na kay St. John Vianney. Sabi niya, kahit sa buong mundo, meron lang kahit 3 na pare na katulad mo, ang kaharian ko ay magigiba na. Imagine? So, ibig sabihin, mga kapatid, nag-iisa lang siguro talaga si St. John Vianney sa kanyang panahon na yun. Or, meaning, madami tayong pare, pero konti lang talaga pa ang ganun kabanal. So let us pray for our priest. No? Let us pray for our priest. Kahit may 3 lang na kagaya mo na pare, masisira na ang aking kaharian. Si St. John Vianney, maganda, meron din siyang sense of humor. Dahil imagine 30 years ka nang ginagambala halos kada gabi. Kaya tinatawag na niya ng demonyo na grapid. At saka sabi niya, nung tinanong siya tungkol sa mga atake sa kanya, sabi niya, yung demonyo at saka ako, minsan para na kaming para na kaming barkada. Barkada kasi halos gabi nakikita na, no? Pero hindi ibig sabihin kinakaibigan niya. Ano lang yan, patawa niya na lang yan. Dahil kung titingnan mo si St. John Vianney, no? Siya ay payat na payat kasi yun ang kinakain niya, no? Patatas lang at saka lumang tinapay. Kahit ganun siya tingnan mo parang seryoso, siya ay marunong magpatawa. He has full of sense of humor din. So in
summer of 1859, kahit maraming mga pilgrims na dumadating sa kanya, he received his extreme unction, anointing of the sick, and Holy Communion on August 2. And then on August 4, siya namatay, 1859. At saka si Pope Pius XI ay kinanonize siya as saint. At saka on April 23, 1928, dineclare siya na patron saint of the world's parish priest. So incorrupt po, hindi po na dagta ang kanyang katawan. Incorrupt po ang body ni Saint Gian Vianney. Isa po siya sa mga sabi ni Saint Pope Benedict, hindi saint. Anyone who breaks friendship with Jesus, casting off his easy yoke, does not attain liberty, does not become free, but succumbs to the power of the devil. So, si Saint Gian Vianney, meron pa tayong konting oras, patuloy natin ang background ng kanyang buhay, no? Yon ang kanyang mga demonic attacks. Ito, a little background ng kanyang buhay. Thousands, libo-libo po ang mga penitents na gustong magkumpisal sa kanya. Dumadating, galing pa sa mga malalayong lugar, pumipila, umaabot ng 3 araw sila pumipila para lang makakapagkumpisal sa kanya. Siya talaga ang hinahanap, no? Napakaliit lang po ng Ars, no? Sa France. Ang lugar niya ay bugbog ng giyera, no? Nung panahon na yon, napakaliit na parokya. Hindi pa nga parokya yun napakaliit lang na parang chapel, tapos ginawa lang na parish sa kalaunan. Don't freeze up. Use Close Up for -5 cooling with menthol freshness. Dare to get closer. Bakit gusto nila si Saint Gian Vianney? Kasi his ability to see the deepest recesses of the soul. Nakikita niya sa kailaliman ng kaluluwa ng tao. Binigyan siya ng biyaya ng Diyos na nakikita niya ang kaluluwa ng tao. No? Sabi nga ng testimonya ng isang babae na habang naghihintay sa kumpisal, sabi niya, ang unang tingin pa lang sa akin nung tiningnan ako ni Saint Gian Vianney, I can feel that it reached to the very depth of my soul. Ganon katindi. And then, ang mga testimony is namamangha sila kasi kahit hindi pa sila nagkikita, first time na magkikita, pag nagkumpisal sila, alam niya ang kaniyang buhay. No? He knew remarkable details about their lives without ever meeting them before. At saka ito yung mga famous na mga turo ni Saint Gian Vianney. Sabi niya, ang dapat daw tayo, our soul should be moved towards prayer. Kagaya ng isda na maghanap talaga ng tubig. Ganon ka natural dapat ang ating kaluluwa na dapat maghanap ng prayer. So, lesson learned mga kapatid, pag nakaupo tayo sa upuan, wala tayong ginagawa, ano bang ginagawa natin? Dapat hahanap tayo kaagad ng oportunidad na makapagdasal. Immediately, connect to God. Anong ginagawa natin? Hahanap ng cellphone, hanap ng earphone, kasi wala tayong ginagawa, magpapamusic, hahanap ng gagawin. Dapat pala, ang instinct natin, natural natin, is prayer kaagad. Tsaka ito pang sabi niya, para daw tayo ay makatagpo ng totoong payapa, huwag tayong umiwas sa cross. Ano ba yung cross? Yung mga trials, yung mga challenges, sufferings, no? Mga pagdurusa, paghihirap. Huwag daw tayong matakot, huwag tayong umiwas, umilag at saka umiskapo doon.
It is in loving the cross that we find true peace. So ano ba yung mga cross natin? Minsan, ang hirap-hirap mag-pray. Kaya ayaw natin mag-pray kasi ang hirap, hindi masarap ang feeling. Mas masarap ang feeling manood ng TV. Yung mag-pray, mag-rosaryo, mag-penitensya, mag-fasting. Iniiwasan natin yung mga mahihirap at saka hindi nakakasiya ng karanasan, ayaw natin. Huwag daw tayong umilag doon. It is in loving the cross that we find true peace. Saka ito pa. Wala na daw ibang paraan para ma-experience natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon, ating mabuting Panginoon, kundi sa banal na misa. Doon natin matatagpuan, may experience, no? Our loving God. Wala nang ibang paraan kundi sa banal na misa. So ito yung habit ni Saint Vianney. Fasted, he always fast, and minsan para ma-convert ang kanyang mga parokyano, he pray all night. He prays all night. Just imagine, no? Minsan, tinanong siya kung magbibigay ba tayo, naghihingi ng payo sa kanya. Dapat ba tayo, Father, magbibigay sa mga beggars, sa mga pulubi? Ang iba dyan, mga malalaki ng katawan. Bibigay ba tayo? Ano bang dapat gawin? Ang sagot lang niya, he answered with a smile. Sabi niya, tayo ay sisingilin ng Diyos balang araw sa ating hukom kung bakit tayo hindi nagbigay or bakit tayo nagbigay. We will answer to God why we did and why we did not give to the poor. Pero ang mga binigyan natin na mga mahihirap, sisingilin din sila ng Diyos kung ano ang ginawa mo sa binigay sa iyo. Ibig sabihin, huwag na tayong mamroblema kung karapat-dapat pang bigyan ang pulubi o hindi. Kasi wala namang sinabi sa Biblia wala namang sinabi ang Panginoon na magbigay ka sa pulubi, sa mahirap, dapat karapat-dapat. Wala naman Sabi niya, magbigay ka sa mahirap. So, siyempre, gagamitin din natin yung utak natin para hindi naman tayo aabusuhin, no? Pero pag nasobrahan din, masama. Kasi kung masobrahan mo sa pag-iisip na karapat-dapat ba ito, hindi ka na makabigay, sisingilin ka ng Diyos. Pagpalagay na natin, tayo ay naloko. Naloko tayo na siya ay nagpanggap na nangangailangan, hindi pala. Gagamitin niya na pala yon sa mga bisyo. Ay hindi na natin kasalanan yon, mga kapatid. Ang titingnan lang ng Diyos, kung nagbigay ba tayo. Sisingilin ang Diyos na ang bahalang sisingil sa Kanya, sa taong yon, kung ang tiwala na binigay mo sa Kanya sa pagbibigay ay inabuso niya. Pero sa kada bigay mo, meron pong puntos. Meron pong gantimpala ang Diyos sa pagbibigay mo. Kahit ipagpalagay pa natin na hindi siya karapat-dapat na bigyan. Titingin lang ang Diyos kung ikaw ay nagbigay o hindi. Okay? Yun ang lesson na sinabi ni Saint Gian Vianney. At saka sa yung first time na inassign si Saint Gian Vianney sa Ars, first assignment niya yung Ars nahirapan siyang hanapin yung maliit na town. Kaya nakakita siya ng dalawang mga teenager. Nagpatulong siya kung saan makita yung Ars. Tinuro sa kanya yung daan. Tinulungan siya papunta doon. Ang sabi niya, dahil pinakita niyo sa akin ang daan patungo sa aking parokya, one day, ituturo ko rin sa inyo ang patungong langit. So it was believed that itong dalawang batang to ay napunta sa langit.
no? Kaya may pagpunta ka doon, merong estatwa tong dalawang batang to, kasama siya. Nung una niyang pagdating sa kanyang parokya sa assignment, walang nagsimba. Siya lang mag-isa nagmimisa. Dahil ang mga taong sa panahon na yon, galit sa pare dahil sa pag-instigate ng mga Mason, ng mga Jacobins. Merong movement na hinahunting ang mga pare at saka pinapatay. At saka during the time, kakatapos lang ng gyera, ang mga tao ay walang, sa lugar na yon, ay walang believe sa mga pare, walang pananampalataya, kung meron man, patago. So nung dumating siya, unang misa niya, walang dumalo, walang pumunta. So anong ginawa niya? Lumuhod siya sa tabernakulo, may nakapansin sa kanya, tiningnan siya sa bintana, nakikita siya morning, afternoon, evening, and night nakaluhod sa tabernakulo. Hanselicious! Ang Hansel Sandwich may milky strawberry na! Hansel, please! Restart? Sa games lang yan. Kaya dapat may plan B. Get life insurance with BDO Life. For the conversion of his parishioners. Yon ang ginawa niya para mabago ang puso ng kanyang mga parokyano. Unti-unti nagbunga ang kanyang paghihirap sa kanyang mga penitensya at sa kanyang mga puasa at sa kanyang pagdasal. Yun ang una niyang ginawa. In front of the Blessed Sacrament, morning, day, and night, he kneel down. At saka dahan-dahan, hinay-hinay, dumami ng dumami ang nagsimba. At saka siya ay masipag magbisita sa mga bahay at kinakausap niya sa simpleng mga salita. Hindi pa siya nagsasabi ng mga espiritual na bagay sa una, kinukumusta lang niya. At saka pag nakakita siya ng ng oportunidad, doon na niya sisimulahan ang espiritual na mga bagay. Ang una niyang ginagawa ay kinakaibigan niya lang muna. Huh? So little by little, the tiny town was transformed. Nadaig niya sa pamamagitan ng kanyang prayer at sa kanyang dugo. Literal na dugo, no? Kasi dahil sa kanyang mga puasa, fasting, at saka mga paghihirap. Ito po ang kanyang preaching, no? So, kahit sa mga malalayong lugar, pumupunta ang mga tao para makinig sa kanyang homily. Yung homily niya, ito lang. He was talking about God, who rewards the good with paradise and punishes the wicked with hell. And about His Son Jesus Christ, who came to die on the cross to redeem the sins of the whole world. At saka yung infinite love ni God, yung walang hangganan na pag-ibig ng ating Diyos para sa mga naghihingi ng kapatawaran at saka handang magbagong buhay. At saka sa joy, no, sa kaligayahan na nanggagaling lamang kay Kristo. Ang kaligayahan na nanggagaling lamang kay Kristo. So simple words, pero ito ay mga salita na puno ng apoy. Apoy na nakapagbago. No, unforgettable words that won the heartfelt admiration of the people. So from 1824 to 1859 ang kanyang mga demonic harassments. So for almost 30 years. At saka may mga witnesses nagte-testify sa mga huntings sa kanyang kumbento. Ang sabi naman ni Saint Jean Vianney tungkol sa mga pare ay ito: pag ako ay nakatagpo ng anghel, magkasabay ang anghel at saka pare, ang una kong i-gigreet, no? Ang una kong i-gigreet ay ang pare.
dahil ang dignity ng pare ay mas mataas pa kumpara sa angel. Ganon. So lesson learned natin mga kapatid, yung pare, napaka-importante ng pare. We pray for our priest. No? Minsan, na i-scandalize tayo sa buhay nila, may mga pare na pasaway, pero always remember, priests are very, very important. Magugunaw ang mundo kung walang pare. Of course, segunda sa Diyos, no? Bakit? Ito, sabi niya, if there were no priest, the passion and death of Jesus would serve no purpose. Ano pa daw ang silbi ng isang treasure box na puno ng gold kung wala namang susi? Ang susi daw sa treasure ng heaven ay ang pare. Yun ang sabi niya. Sabi niya, after God, the priest is everything. Pag hinayaan mo daw ang isang parish na walang pare for 20 years, ang mag-worship daw doon ang demonyo na. No? So, as what happened today in some places. Ang plano ng demonyo ay i-corrupt ang pare para makorrupt ang mga tao. Uunahin niya talaga ang pare. Kaya we have to pray for the protection of the priest. Pray and pray. So, yung mga pilgrimage, umaabot ng 10,000, 100,000 to 400,000, no? Every year for 30 years. At saka sabi, ang private prayer daw ay importante. Pag sinunog mo, para siyang maliit na straw, aapoy. Pero pag itong maraming straw, tinipon mo, aapoy ng napakalaki at saka yung usok niya aabot sa langit. Ganon ang public prayer. Ganon kaimportante ang public prayer. Mas epektibo siya kumpara sa private prayer. Okay. So sa pagtatapos natin, this will serve as our closing prayer na lang. This is the prayer of Saint Gian Vianney. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I love you, O my God, and my only desire is to love you until the last breath of my life. I love you, O my infinitely lovable God, and I would rather die loving you than live without loving you. I love you, Lord, and the only grace I ask is to love you eternally. My God, if my tongue cannot say in every moment that I love you, I want my heart to repeat it to you as often as I draw breath. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sister Hilda, dito na ako. Brother Jando, thank you. Okay, salamat. Thank you, sis. Bye-bye.